Laking gulat ng lalaki nang matuklasan niya na ang babaeng naging asawa niyang wala sa malay na napulot niya kahapon ay biglang tumayo at nagbanyo sa gabi ng kanilang kasal. At tama pa niyang napindot ang flush ng smart toilet. Pero nang lumapit siya, sa kanya nalaman na naglalakad pala ito habang natutulog. Para malaman ang dahilan kung bakit siya walang malay, binuksan ng lalaki ang kanyang maleta. At mula sa mga lace na pantulog, hinanap niya at nakuha ang isang diary. Malinaw na nakatala rito na ang asawa ay na-diagnose ng huling yugto ng cancer sa atay 1 buwan na ang nakalipas. Ito mismo ang sertipiko ng pagsusuri na agad na nagpabagsak sa babaeng sihi na dati makapangyarihan sa negosyo. Ginawa siyang walang malay na parang halaman. Ngunit ni hindi ito ikinagulat ng binata. Sa halip, inakala niyang sila ay itinadhana para sa isa't isa. Dahil pareho silang may parehong uri ng cancer. Parehong petsa ng kamatayan. Pala ay 1 araw lang bago. Isang bagong graduate sa kolehiyo ang natuklasang may huling yugto ng cancer sa atay. 20 taong walang naging nobya. Ang gusto lang niya sa natitirang kaunting oras ay makaranas ng isang maalab na pag-ibig. Kaya pumunta siya sa lugar ng mga pamit para subukan ang swerte. Alam niya sa sarili na isa na siyang taong malapit ng mamatay. Ang paghahanap ng isang malusog na babae ay parang pag-aaksaya lang sa kanya. Kaya isinulat niya sa karatula ang kanyang mga pamantayan sa mapapangasawa. Na ang hinahanap niya ay isang babaeng may malubhang sakit na itinakda ng tadhana bilang asawa. Kung hindi kayang pangalagaan ng babae ang sarili, handa pa nga siyang pumunta sa bahay nito at tumulong. Ngunit inakala ng mga nagdaraang walang alam na siya ay sakim sa mana at may masamang balak. Pero gusto lang naman niyang malasahan ang tamis at pait ng pag-ibig. Nang marinig iyon ng lahat siya ay sinisi, tinawag na mangmang at mapagkunwari. At nang siya ay mawala ng pag-asa, isang may pinag-aralan at may dating naali ang marahang lumapit. Tinanong siya kung handa ba talaga siyang alagaan. Ang isang taong hindi kayang alagaan ang sarili. Agad niyang sinabi na noong nag-aaral siya at nagtatrabaho, naging tagapag-alaga na siya. Ang pinakakatangian niya ay ang kanyang pasensya. Nakita ng matandang babae na siya ay gwapo, magaling magsalita, at lubos na nalugod. Agad niyang sinabi na ang kanyang anak na babae ay kasalukuyang nasa koma. Ngunit mas matanda rito ng 8 taon. Tinanong niya kung kaya niyang tanggaping iyon. At sakto namang mahilig sa mas matandang babae ang binata, kaya't napangiti siyang labis. Agad siyang pumayag na maging manugang sa kanilang pamilya. Pagkatapos ay umuwi ang matandang ginang kasama ang binata. Pagkakita niya sa itsura ng babae, labis siyang kinabahan at natuwa. Hindi rin itinago ng matandang ginang ang pagkakakilanlan ng anak. Siya ang presidente ng nangungunang kumpanya sa lugar. Ngunit 1 buwan na ang nakalipas mula nang bigla siyang maging parang natutulog na prinsesa. Ni ang mga doktor ay hindi malaman ang dahilan. Pinaghihinala ang may kinalaman ito sa kanyang kaisipan. Kung magpapatuloy siyang matulog ng ganito, kalahating taon na lang ang itatagal niya. Nang makita niya ang babaeng may kaparehong karamdaman, agad siyang pumayag na magpakasal sa kanya. At nangakong gugugulin ang lahat ng natitirang oras upang alagaan siya. Kinabukasan, inimbitahan ng matandang ginang ang mga tauhan ng tanggapan ng sibil upang kunan ng larawan ang dalawa at ibigay ang sertipiko ng kasal. Hindi makapaniwala ang binata na bigla na lang siyang nagkaroon ng kasintahan. Kinabukasan, binigyan siya ng matandang ginang ng bank card na may laman na 200,000 yuan at nangakong magpapadala pa ng 100,000 kada buwan sa card bilang kabayaran sa pag-aalaga sa anak nito. Binigyan pa siya ng isang vilya na nagkakahalaga ng mga 10 milyon. Ang binatay na paisip na sobrang swerte niya. Hindi lang bumagsak mula sa langit ang isang mayamang magandang babae. Isang kumpas lang ng biyenan ay may isang hanay ng marangyang vilya ng mga mayayaman para sa bagong kasal na tirahan. Kung makakamtan ko ito bago mamatay, masasabi kong hindi na sayang ang buhay ko. Mula sa araw na iyon, nagsimula ng mamuhay ng magkasama ang mag-asawa sa isang maginhawang mundo para sa kanilang dalawa. Sa simula'y sobrang kabado siya at di alam ang gagawin. Nakatingga lang sa isang tabi at nagpakilala pa sa asawa niyang parang estranghero. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng asawa niya. Sinabi niyang mahirap ang kalagayan ng pamilya nila noong bata pa siya. Para sa scholarship, ni hindi siya nagkaroon ng pahinga kahit sandali. At hindi rin siya nagkaroon ng kasintahan. Ngayon may ganito siyang magandang asawa, ngunit magagawa lang niyang tingnan siya. Siyempre, hindi siya makapayag sa ganun. Kaya nagpasya siya na kahit ano pa ang kailangang gawin. Gagawin niya ang lahat para gisingin siya. Nais niyang maging tunay na mag-asawa sila bago siya pumanaw. Dahil dito, pinag-aralan niya ng mag-isa ang peripheral nerve linkage therapy. At araw-araw niyang minamasahe ang asawa niya. Pero nang makita niya ito, na may balat na kasing puti at kinis ng niebe, halos tumalon sa tuwa ang puso niya. Pagkatapos, ginamit pa niya ang therapy para sa pagpapasigla ng kuryosidad. At ang teknik para sa pagudyok ng malalim na ugnayan sa subconscious. Binalot niya ang kanyang bagong asawang misis sa pakiramdam ng seguridad. Umaasa siyang sana magising na ito agad. Hindi niya inakala na sa kalagitnaan ng gabi ay biglang misteryosong nawala ang kanyang asawang koma. Palabas na sana siya para maghanap. Ngunit laking gulat niya nang makita itong nasa banyo. At eksaktong pinindot pa ang flush ng smart toilet. Pagkatapos ay diretso muling humiga sa kama at natulog ulit. Isang tuloy-tuloy na pagkilos mula simula hanggang wakas. Biglang naramdaman ng binata na hindi na sayang ang kanyang pagsisikap. Pero kung gusto niyang gisingin talaga siya, kailangan pa niyang hanapin ang tunay na dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Kaya palihim niyang binuksan ang maleta ng asawa niya.
Sa wakas, sa ilalim ng makukulay na lasin na pantulog, natagpuan niya ang isang talaarawan. Doon lang niya nalaman. Isang buwan na ang nakalipas mula nang madiagnose siya ng huling yugto ng kanser sa atay. May natitira pa siyang kalahating taon. Hindi niya matapang na masabi sa kanyang matandang ina. Takot siyang mabahala ito. Ang matinding dagok ay nagpaigting ng kanyang kawalanggana at kabalisahan. Lalong humina ang kanyang katawan. Ang binatang nakakaalam sa lahat ay napabulalas. Ang dalawa ay tunay na itinadhana para sa isa't isa. Kahit alam niyang malapit na ang kanyang buhay. Nangako siya na gagawin ang lahat para magising siya. Nang biglang, binuksan niya ang medical na record ng asawa niya. At biglang naalala na ang sa kanya ay may tatak ng ospital. Ngunit ang sa kanya ay walang kahit ano. Kaya't sumigaw siya ng buong lakas, tinawag ang pangalan ng asawa. Mahal, wala kang sakit. Naririnig mo ba? May taong sinadya na ipahamak ka. Pero kahit anong sigaw, walang reaksyon ang babae. Lumipas ang kalahating buwan ng ganoon. Araw-araw ay iniisip ng lalaki ang paraan para pasayahin ang asawa. Ngunit hindi siya natitinag. Ipinatagpa niya sa kama ang iba't ibang disenyo ng pantulog na may puntas. Sinadya niyang galitin siya. Hindi inaasahan na sa walang tigil na pagsisikap ng binata. Ang babae ay biglang nagkamalay. Nakita niyang may nakahigang buhay na tao sa tabi. Talagang nagulat siya ng husto. Naalala niya noong nawalan siya ng malay. Laging naririnig sa kanyang tainga ang tinig na iyon. Unti-unti niyang naalala ang lahat ng alaala. Kinabukasan, nagising ang binata. Napansin niyang muli na wala ang asawa niya. Akala niya na naginip o naglakad ng tulog na naman ito. Kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid. Ngunit nakita niyang abala ang yaya sa sala, naghahanda ng almusal. Sinabi nito sa kanya, na maagang dinala ng matandang ginang si Madam sa ospital para magpa-check up. Dahil mahimbing ang tulog niya, hindi na siya ginising. Pero nang papunta na siya sa ospital, hinarang siya ng yaya. At sinabing bigyan muna siya ng pahinga. Palibhasa, maagang sinabi ng babae sa ina, na nagising na siya. At sa pagsusuri, natuklasan niyang wala pala siyang kanser. Maging ang doktor ay namangha, na nagising siya mula sa malalim na koma. Talagang isang himala sa medisina. Ang babaeng nalaman na wala pala siyang sakit ay biglang lumakas ang gana sa pagkain. Hindi inasahan ng matandang ginang na ang lalaking dinala niya para mapasaya ang may sakit. Ay siya pa palang talagang nakapagpagaling sa kanyang anak na babae. Ngunit palagi niyang iniisip na ang binata ay walang kapangyarihan, walang kayamanan at walang pinanggalingan. Samantalang ang anak niya ay siyang magmamana ng buong kumpanyang luo sa hinaharap. Kaya napagpasyahan niyang bigyan ito ng 10 milyong yuan upang maisaayos ang kanilang diborsyo. Ngunit bigla namang huminto sa pagkain ang babae. Hindi ako makikipag-divorce. Baka naman nagustuhan mo na yung lalaki. Kung ayaw mo, edi huwag. Makikinig si mama sa'yo. Pero nang maisip niya na noong nawalan siya ng malay, ay tinulungan siya ng binata sa kanyang physical therapy. Nagpasya siyang suklian ito sa pamamagitan ng isang pagsubok sa isipan. Kinabukasan, pinapadalhan niya ng 1 milyon ang binata sa pamamagitan ng kanyang ina. Nagkunwari siyang ang anak na babae ay mananatili sa sanatoryo ng ilang araw para makapagpahinga siya ng mabuti. Samantala, pinapasubaybayan din ng babaeng presidente ang kilos ng lalaking tagapag-alaga. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin nito sa 1 milyong iyon. Kung bibili ba siya ng sasakyan para magyabang o pupunta sa bar para magpagsaya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, hindi ginamit ng lalaki ang pera para magpakasaya. Sa halip, gumastos siya ng malaki para bumili ng maraming bulaklak at halaman. Umaasa siyang maaamoy ng asawa ang halimuyak ng mga bulaklak at magigising ng mas maaga. Nagpakabit pa siya ng telebisyon sa sala. Para pagbalik ng asawa niya ay mapanood nila ang paborito nitong pelikula. Abala siya sa lahat ng dako, parang umiikot na trumpo. Tanong ng katulong ng may pag-aalinlangan. Bakit hindi siya lumabas para uminom kasama ang mga kaibigan? Ngunit para sa kanya, ginagamot pa ang asawa niya. Nagdurusa siya. Paano niya magagawang sa ganitong oras? Lumabas at magpakasaya. Kumain, uminom at maglibang. Samantala, kinukunan naman ng yaya ang lahat ng ginagawa niya para sa babaeng presidente. Hindi niya alam, matagal lang napansin ng binata na may kakaiba. Nang buksan niya ang kikihi, sa kanya nadiskubre. Ang asawa pala ay matagal ng gising. Mahal, kailangang samahan kitang maglaro ng maayos. Samantalang ang babaeng sihi naman ay lubos na nasiyahan sa ipinakita ng binata. Nagpasya siyang bumalik at magpanggap pa ring nasa koma upang mamuhay ng maayos kasama ang binata. At nang makita ng binata na bumalik ang asawa, masayang niyakap niya ito at dinala sa silid. Tingnan natin kung hanggang kailan pa siya makakapagpanggap. Ang mga dulo ng nerbiyos sa paa, tapos na ang pagpaparelax. Sa tradisyonal na Chinese medicine, may tinatawag silang pagpat sa 8 kahinaan. Maganda iyon para sa sirkulasyon ng dugo. In-upgrade ko ang set. Siguradong mararanasan mo ito ng maayos.